walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, matapos ang makasaysayang pagpasok sa semifinals ng ASEAN Football Federation Suzuki Cup, Philippine National Men's Football Team na ASCALS balik bansa muna para paghandaan ang kanilang susunod na laban. Lalaking balikbayan, kinubra na ang mahigit 700 milyong pisong jackpot sa Grand Lotto 655. Una sa saksi, isang lalaki, arestado matapos mamboso sa CR ng isang mall sa pamamagitan ng cellphone. Fireworks display sa Zamboanga, nauwi sa disgrasya. 6 ang sugatan. Tips kung paano mapapanatili ang figure nyo sa gitna ng kaliwat kanang handaan ngayong holiday season, alamin. Sensual na pre-nuptial video ni Maggie Wilson at kanyang magiging mister kumakalat sa social networking sites. Pakaigan, nakubra na ang mahigit 741 million peso jackpot sa Grand Lotto 655. Ano naman kaya ang balak gawin ng maswerteng balikbayan sa kanyang napanalunang jackpot? Alamin sa report ng saksing si Jamie Santos. 11, 16, 42, 47, 31 at 37. Yan ang winning combination ng pinakamalaking Grand Lotto jackpot sa kasaysayan ng bansa. At ang 741 million pesong papremyo nakubra na ng isang swerteng balikbayan. Kwento ni PCSO Chairman Margie Wico, bandang alas 4 ng hapon nang magtungo sa kanilang tanggapan ang 60 anyos na lalaking balikbayan mula New York kasamang mga kapatid. Relax at kalmado lang daw ang jackpot winner at sila pangaraw sa PCSO ang mas excited. Nagpaliwanag daw ang lalaki na kaya siya natagalang i-claim ang premyo ay dahil nakalimutan umano niyang i-check ang kanyang mga numerong itinaya. Mismong si Wico raw ang nagabot ng 2 tseke para sa mahigit kalahating bilyong pisong jackpot. Balak daw gamitin ng bagong multimilyonaryo ang pera para sa kanyang retirement. Lagi niya sinasabi na papasalamat siya sa Panginoon at itong hindi niya inaakalang biyaya ay dumating sa buhay niya. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Una sa saksi, sa mga kapuso nating babae dyan, panoorin niyo po ang balitang ito. Sa Maynila, bistado ang modus ng isang lalaki na naglalagay po ng cellphone sa CR ng mga babae sa isang mall upang bosohan ang mga ito. At ang videong nakuha, balak daw gamitin para pututan ng pera ang mga biktima. Saksi si JP Soriano. Sa unang bahagi ng cellphone video na ito, makikita kung paano patagong ipinuwesto ang cellphone. Kuha ito sa loob ng CR ng mga babae sa isang mall sa Divisoria, Maynila. Ang kumukuha, isang empleyado. Maya-maya pa, nag-CR na ang isang babae. Walang kamalay-malay na nakukunan na siya ng video. Sumunod ang babaeng ito. Tila wala rin kay ideya sa cellphone recording. Umalis din ang pangalawang babae pero tila nakahalata kaya bumalik. Dito na niya nadiskubre ang itinagong cellphone. Mabilis na nagsumbong ang mga biktima sa MPD Station 2 kaya naaresto agad ang suspect na kinilalang si Jason Macalinaw. At dito, nabisto ang kanyang plano. Parang gusto niya i-blackmail yung dalawang babae na ito. Kaya ginawa niya yun, sinet up niya. May na po ako ng dispensa saka paumanin dun sa ginawa ko dun sa kanila. Sa ngayon, posibleng maharap lang sa reklamong unjust vexation si Macalinaw. Pero mas malaking kaso pa raw ang pwede niyang kaharapin kapag may ebidensyang magtuturo na in-upload niya ang video sa internet. Muli namang paalala ng pulisya sa publiko. Huwag masyadong magkumpiyansa, hindi. Magmatsyag, baka mamaya may sineset up ding cellphone o spy camera. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Samantala, sumiklab ang gulo sa Stradcom building sa compound ng Land Transportation Office. Yan po ay matapos kubkubin ng isang grupo ng mga gwardiya ang gusali. Saksi si Rida Reyes. Mga nakabarikadang gwardiya ang sumalubong kaninang umaga kay LTO Assistant Secretary Virginia Torres sa Stradcom building sa LTO compound. Maya-maya pa, nagkagirian at nagkapaluan na. Kwento
Kwento ng mga nakaduting gwardiya ng Stradcom, madaling araw pa lang nang magpumilit na makapasok ang mga gwardyang ito ng ibang ahensya. Nagawa naman rumisponde ng mga tauhan ng QCPD Station 10 pero may second batch pa pala na umatake. Sa puntong ito, tuluyan na nilang nakubkob ang gusali. Nagpupumilit talaga, hinarang ko na gano'n, pinagpapalo na nila ako, kinulatan na nila ako hanggang sa nasugatan ako. Magtatanghali, nagdesisyon na ang mga tauhan ng QCPD Station 10 na pasukin ang tinake-over na gusali. Hindi na umangal pa ang mga gwardyang nagpumilit pumasok at pusang loob ng sumuko sa otoridad. Sa Camp Karingal din na lang ang mga naaresto. Kakasan ko sila ng alarming scandal yung unang pumasok dyan. Then kung walang papeles yung mga baril nila, di kakasan ko sila ng illegal possession of firearms. Bilang IT provider ng LTO, ang Stradcom ang nag-ooperate ng lahat ng website at database ng ahensya. Gayit na mga sumugod na gwardiya, sumusunod lang daw sila sa grupo ni Bonifacio Zumbilya na siya umanong bagong tagapamahala ng Stradcom. Nakipag-meeting pa raw ito sa LTO para ipakita ang mga dokumentong magpapatunay na sila nga raw ang may kontrol sa Stradcom. Pero kinontra ito ng kampo ng kasalukuyang nakaupo sa Stradcom. Isang Cesar Kiambao pa rin daw ang presidente at CEO nito. Kaya wala raw basihan ang takeover. Dahil hindi sila nakapag-produce ng kahit anong dokumento at court order o kahit anong legal document na ang ginawa po nila ay illegal. Ang LTO, piniling wag na munang manghimasok sa gusot ng dalawang grupo. Pero para di na maapektuhan pa ang operasyon ng ahensya, nagdesisyon itong pansamantalang i-supervise ang kontrol sa Stradcom. It is an intra-corporate disputes among them. So wag po kayong mag-alala. Ang aming tanggapan ay nakandang ipagpatuloy ang aming pagsiservisyo sa bayan. Ako, Sri Reyes, ang inyong saksi. Sa ibang balita, opisyal na nagsimula ang ban sa mga paputok at pailaw sa ilang lugar sa Makati na malapit po sa tumatagas sa pipeline ng FPIC. Saksi si June Veneracion. Ang ganitong pagsalubong sa bagong taon hindi na muna masasaksihan sa ilang bahagi ng Makati. Magandang araw po sa aming mga minamahal na kabarangay. Simula kasi ngayong araw, bawal na ang paputok at pailaw sa Barangay Bangkal, Pio del Pilar at Magallanes sa Makati. Tatagal ang firecracker at pyrotechnic ban hanggang hindi pa naaayos ng lubusan ang problemang iniwan ng tumagas sa pipeline ng FPIC. At ang sinumang mga ahas lumabag sa ordinansang yan, kulong agad ng 6 na buwan o di kaya ay pagmumultahin ng 5,000 piso. Dati kasi taon-taon kami nagpapaputok eh. Ngayon wala na, ngayon lang nalawala. Ano na kami sa MOA, makikinood na lang kami ng fireworks. Minamadali naman daw ng FPIC ang kanilang trabaho. Katunayan, ngayong araw ay inanunsyo nilang natumbok na umano ang concentration ng fuel contamination sa ilalim ng lupa. Pero pahirapan pa rin daw ang operasyon dahil nakasentro ito sa 9,000 square meter area kung saan tinatayang 8,000 barrel pa raw ng petrolyo ang naiwan. Ang dami ng petrolyong yan, kayang i-full tank ang mahigit 25,000 kotse. Actually, the last couple of days, we basically spotted an opportunity to accelerate our remediation. 6 na recovery wells ang itatayo raw ng FPIC dito sa Barangay Bangkal. Sa Sabado o Linggo inaasahang magsisimula ang paghigop sa 1,000,000 litro ng langis na naiwan sa ilalim ng lupa. Pero ang malaki pa rin katanungan ay kung kailan matatapos ang kanilang trabaho sa paglilinis sa naiwang perwisyo dito sa lugar. Nababagalan ng mga residente ng West Tower Condominium sa trabaho ng FPIC. Parang ganito yan eh. Tinapunan mo ng basura ang bahay ko, gumagastos ako para itapon ng basura, hindi mo ako binibigyan ng panibagong tirahan. Samantala, ngayong araw ay muling binuksan ang isang lane ng Magallanes Interchange na isinara kahapon para sa repair. June Veneracion ang inyong saksi. Ngayong holiday season, mag-ingat po sa mga kawatan. Nitong makalipas na 24 oras, ilang insidente ng akyat bahay ang naiulat sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Narito po ang report. Habang mahimbing na natutulog ang lahat, siya namang oras na aktibo ang masasamang loob. Sa barangay South Triangle, Quezon City, isang bahay na biktima ng nakawan kagabi. Left open ang mayari ng bahay. So ito, inangat nila. Pag-angat niya, tinulak yung screen. Pagtulak ng screen, inabot nila yung hinges doon, 2 hinges, inopen nila, sinira yung doorknob. Bukod sa laptop, digital camera at ilang personal na gamit,
tinangay din ng mga magnanakaw ang kulay gold na Toyota Vios ng biktimang si Philip Magtulis na may plakang XLW 502. Sa Batasan Hills naman, isang tindahan ng LPG ang pinasok. Masaya pa rin nagdiyo ng karawan na may-ari nito si Concepcion Duwag kagabi. Pero kinaumagahan, nadiskubre niyang 6 na LPG tanks na nawawala matapos may iwan nakabukas sa kanilang pintuan. Base sa datos ng NCRPO noong 2009, mahigit 100 kaso na akyat bayan na record noong 2009. Kabilang sa may pinakamaraming kaso ang Nobyembre at Disyembre. Para sa saksi, Sirian Aguho, nag-uulat. Samantala, binanata na rin ni dating Chief Justice Hilario Davide ang desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing unconstitutional ang pagbuo sa pamumunuan niya sanang Truth Commission. At dahil sa ruling ng kataas-taasang hukuman, umugong ang usaping impeachment laban sa mga mahistrado. Narito po ang report. 2 araw matapos ibasura ng Korte Suprema ang Truth Commission, buhay na naman ang usapin ng impeachment. Sa pagkakataong ito, punteriya ng ilang kongresista ang 10 Supreme Court Justice sa tumutol sa komisyon mag-iimbestiga sana sa alegasyon ng katiwalian noong nakarang administrasyon. Hindi naman pwedeng the Supreme Court can check the executive, can check the legislative, the legislative can check the executive by the exercise of overriding yung mga veto. Kami naman, ang check naman namin sa judiciary is through the impeachment. Sa ngayon, wala pang impeachment complaint na isinasampa sa Kamara laban sa sino mang mahistrado ng Korte Suprema. Pero ayon kay House Justice Committee Chairman Neil Tupas, may mga grupong dismayado sa Korte Suprema. Una raw nung maglabas ang status quo ante-order ang kataas-taasang hukuman na pumigil sa pagdinig ng Kamara sa impeachment complaint laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Maging ang grupong Akbayan, naniniwalang may basihan daw para ma-impeach ang 10 mahistrado na humarang sa Truth Commission. Palaban din si mismong dating Supreme Court Chief Justice Hilario Davide Jr. ang itinalagang chairman ng Truth Commission. Sabi niya ang December 7 o 12-7 decision ng Korte Suprema ay mayahalin tulad sa 9/11 o September 11 terrorist attack sa Amerika. The first rekindled the spirit of patriotism of the Americans and strengthened the resolve to fight terrorism. The second will unite decent Filipinos to strengthen the resolve to eradicate graft and corruption. Kinontra rin ni Davide ang opinyon ng Supreme Court na labag sa Equal Protection Clause ng Saligang Batas ang umano'y pagpuntirya sa Arroyo Administration. The executive order is very, very clear. Graft and corruption on a large-scale basis committed by third level or higher public officials during the previous administration. So there is no class legislation. Magsasampa raw sila ng motion for reconsideration sa pag-asang magbabago pa ang isip ng ilang mahistrado. Paglilinaw naman ng Korte Suprema, suportado nito ang mga hakbang na Aquino administration kontra sa graft and corruption, pero dapat daw itong gawin ng naaayon sa saligang batas. However noble or laudable an objective is, still the means to be used, the instrumentality must be in accordance with the law and the Constitution. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Inamin ni dating Vice President at HADSI Chairman Noli De Castro na nabigyan ng special treatment ng Globe Asiatic kaya nakalusot ang umano'y maanumalyang pautang ng Pag-ibig Fund sa kumpanya. Pero paglilinaw ng dating Vice Presidente, huli na raw niyang malaman na may problema sa loan ng Globe Asiatic. Saksi si Lia Manyalak. Sa pagdinig ng Senado, lumalabas umanong pinabura ng Pag-ibig Fund ang Globe Asiatic ni Delphine Lee, kaya nakalusot daw ang hanggang 1.9 billion pesos na pautang para sa mga di umani peke at ghost buyer. Bagay na inamin ni dating Vice President Noli De Castro na nooy chairman ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUD-C na nabigyan nga ng special treatment ang GA. How come this guy was given a special window? Your Honor, this project is a flagship project under the New Town Development Program of Pag-ibig, complete with amenities. They have the church, the municipal building of Mabalacat, a high school, and elementary and high school, a shopping center or a plaza. Huli na raw nang malaman ni De Castro na may problema pala ang mga pautang nito. Yun na, alam mo naman yun, na turnover na yun eh.
Wala na. Lame duck na ako noon eh. Sir, ano sana yung gagawin if ever nalaman niyo? Pwede ba hinto namin? That's the only way. Tatlo ang loan options mo kung uutang ka sa Pag-ibig. Una, ang tinatawag na Window 1, kung saan mismo ang developer ng bahay na bibilhin mo ang siyang mag-aasikaso sa loan application mo. May buyback guarantee kung saan kapag hindi ka na nakabayad ng 2 taon, babayaran ng developer sa Pag-ibig ang utang mo, pero babawiin din ang bahay mo. Ganito rin ang Window 2, pero walang buyback guarantee. Sa Window 3, direktang uutang ang buyer sa Pag-ibig. Hindi dumaan sa anuman sa tatlong ito ang Globe Asiatic. Pumirma kasi ang Globe Asiatic at Pag-ibig ng isang kasunduan kung saan nakakuha ng maraming exemption ng realty company. Did you know that the developer was exempt from meeting the other requirements under Window 1? No, Your Honor. We only found out about this recently. They were exempted from the requirements on the quality of unit and the percentage that they had to meet. In other words, they got a sweeter deal. Pero paliwanag ni Globe Asiatic Chairman and President Delphine Lee, The only purpose why I asked for the MOA is to secure the funding commitment line. Yeah. Since I'm going to invest billions even before we start selling, we did not borrow from Pag-ibig. So I just want to be sure that the funding for the end user financing would still be available by the time we start selling. ayon pa kay De Castro, wala raw kapangyarihan ng HUD-C na pigilan ang anumang proyekto. Kaya sabi ni Senador Sergio Osmeña, baka panahon na nga para buwagin ito. They admitted they only met twice in 10 years, which means there's no use for it. Ako si Lia Manyalak, ang inyong saksi. Sa aming special report bukas, mga igan saksiyan ng kwento ng isang Pag-ibig member na isa sa mga bogus borrower na ginamit sa umunoy questionable housing loan ng Globe Asiatic. At ang balak gawin ng Globe Asiatic, pati na ang Pag-ibig sa kanila pong mga problema. At sa ibang balita, posibleng kinakanlong ng ilang negosyante at politiko ang nagtatagong si Senador Ping Lacson. Ayon kay Justice Undersecretary Francisco Baraan, nahihirapan ng NBI na maaresto si Lacson dahil daw sa kanyang koneksyon sa mga negosyante at politiko. Idagdag pa raw dyan ang kanyang training bilang isang police officer. Sa ngayon ay minomonitor na ng NBI ang mga sinasabing tumutulong kay Lacson na wanted sa Dacer Corbito double murder case. Mainit naman sinalubong ang nagbabalik bansang Philippine football team na Azcals. Kasunod ng makasaysayang pagpasok nila sa semifinals ng ASEAN Football Federation Suzuki Cup. Live mula sa Maynila, saksi si Chino Trinidad. Chino? Azcals yun, Azcals, Asong Kalye. Yun po ang abbreviation ng tawag doon sa ating special team na nagtatapos sa ibabaw ng Group B nung natapos na ASEAN Football Federation Cup. Yun pong group standing sila. Nakita natin na number 1, itong kupunan na ito, sinulubong na mainit gaya na sabi ni Arnold kanina. Yan po si Philiang Hasbad, isa sa ating mga mainstays. 5 taon na siya rito. Para sa kupunan na di man lang inaasama makapanalo sa Hanoi ay talagang Cinderella finish ang naitala ng Philippine Azcals sa ASEAN Football Federation Cup. Nang sila mga ibabaw sa group na ito matapos patubuin ang powerhouse at host na Vietnam noong linggo. Habol ng kupunan ngayon ay di lang ang pagkakataong talunin ng Indonesia sa semifinals, ngunit hanggang di lang ipatuloy ang pag-angat ng antas ng laro ng football dito sa ating bansa. We've played the hardest team, that was Vietnam. They're the ones gunning for it again. And Indonesia's just in the way. So why can't we be there against Vietnam in the finals again, di ba? Ano yun, nawala man ng pagkakataon na makalaro sa harap ng mga kababayan dahil sa kawalan ng football field na papasa sa reglamento ng torneo ng ASEAN Football Federation, naniniwala ang kupunan na may sandata sila na dadalhin sa darating nilang laban sa Disyembre 16. At ito ang kanilang pagiging Pilipino. Saan man sila pinalaki ng kanilang mga magulang, saan man silang probinsya galing, yung pagka-Pinoy nila, ang sandata nila sa laban na magaganap Disyembre 16 at 19 sa Jakarta, Indonesia. Whether we're from another country or whether we're from a province in the Philippines, we're all Filipino, we're all so close. Alam niyo kung nawala man itong home court advantage na ito, na sana'y napakalaking advantage nga para sa Pilipinas dahil yung unang laro, yung League 1 play ay dapat dito sana sa atin sa Panaad, pero hindi nga ho pumasa dahil inadequate yung lighting at saka hindi alam ang sitwasyon sa napakaraming bagay at plus batik pa ng politika ang sports dito sa bansang ito. Ay naniniwala naman ang head coach ng Philippine team na itong team na ito ay ready at ang momentum na dadali nila ay magdadala sa kanilang tagumpay sa isang napakalaking paghamon
sa Indonesia. So I think Indonesia is another day. We will sit and plan it, and we will be just as hard to beat, and we'll be just as committed to everything we do. I can guarantee that, both home and away, no matter which field we're playing at, by the way. Mag-iinsayo po ng 3 araw ang ating koponan dito sa Pilipinas, Sabado, Linggo at Lunes. At Martes tutulak po silang pa Jakarta. Disyembre 16, sila po'y mapapalaban sa unang play. At December 19 yung susunod. Bibilangin po ang mga puntos nila kung ano mga score nila. At sino ang pinakamagandang score patapos ang 2 laban, siya ang papasok sa finals. Kakalabanin nila yung mananalo doon sa isang liga kung saan nandun ang Thailand. Mula po dito sa Maynila Live, ako po si Chino Trinidad, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan, fireworks display sa Zamboanga City, pumalpak, 6 ang sugatan. Sensual na prenuptial video ni Maggie Wilson at ng kanyang mapapangasawa, mainit na pinag-uusapan sa internet. At alamin ang mga tip para mapanatili ang figure sa gitna ng mga handaan ngayong holiday season. Balitang hati, nag-isang liga ng katotohanan. Sama-sama natin pagiging saksi. Hangad ng saksi at Nido 3 Plus, ang walang kinikilingang pagbabalita para sa Sa disgrasya na uwi ang isa sanang masayang pagdiriwang sa Zamboanga City matapos pumalya ang fireworks sa programa. Imbes na magtagal sa ere, bumulusok agad sa mga manunood ang fireworks na naging dahilan ng pagkasugat ng 6 na tao. Narito po ang report. Ngiti at pagkamangha ang hatid ng bawat kulay na isinasaboy nila sa ere. Pero kung sumabog ng wala sa oras at wala sa lugar, pinsala at posible pagkawala ng buhay ang dala ng mga pailaw at paputok. Sa ganyan nauwi ang pagbubukas ng ika-28 Fonte de Ayala na tradisyon na tuwing Pasko sa Barangay Ayala sa Zamboanga City. Ang mga sinindihan kasing kwiton o malalaking kwiti sa likod ng stage, ilang sandali lang sa ere ay bumulusok na sa mga manonood. Nagkasugat sa ulo ang 6 na taong si John Ray Tenebre, pati na ang kanyang inang si Janet Tenebre. Sa kamay naman napuruhan ang 7 taong gulang na si Irish Arellano, habang amang si Roldan may tama sa braso at sa tiyan. Ang 23 anyos namang si Realin Cruz, nasunugan ng buo kasabay ng pagtama sa mukha at tenga na paputok. May paso rin siya sa likod at kanang bahagi ng katawan. Habang ang kanyang 1 taong gulang na anak na si Rian Claire Cruz, nagkasugat din pero naiuwi na sa bahay. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang organizer ng Fonte de Ayala, pero iniimbestigahan na raw nila ang di umano'y palpak na paputok. Nangako naman ng tulong sa mga biktima ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga City. Para sa saksi, si Ian Aguho, nag-uulat. Sa ibang balita, naki-Christmas party si Pangulong Noynoy Aquino sa Malacanang Press Corps. Ayan, game pang nakising-along si Pinoy at sumali rin sa larong Pinoy Henyo. Sa kanyang Christmas message, humingi ng dispensa ang Pangulo sa mga taga-media para sa kanya sa mga naging pagkukulang nitong taon. At sana raw mas maraming magandang balita tungkol sa Pilipinas sa susunod na taon. Christmas wish din daw ng Pangulo na magkaroon na ng love life. Abay, sumulat sa wish ko lang. At para raw magkatotoo yan, may hiling siya sa media. Kung iwanan niyo yung love life ko, sisiguraduhin ko mauna kayo makaalam kung meron ng patutunguhan yung love life ko. Pero pag hindi niyo ako iniwanan, ginagarantya ko sa inyo walang patutunguhan yan. 16 na araw na lang at Pasko na, tiyak sunod-sunod na po ang mga handaan ng Christmas party. Paano kaya mapapanatili ang ating figure sa dami ng kainan? Saksi si Micaela Papa. Hamon, keso de bola at kastanyas. Mga katakam-takam na pagkain tuwing Noche Buena. Kaya naman sa magkabilang handaan ngayong holiday season, ang ilang celebrity pahinga muna sa pagjejeta. Ayoko umiwas sa food. Ayoko kasi minsan lang tayo magkasayahan. Especially Christmas for us is very joyful. Naku, hindi uso sa akin yung diet. Kaya kain lang ng kain hanggat meron. Sa totoo lang, walang diet-diet, basta Pasko kain lang ako ng kain. Pero ang pinakamagagawa mo talaga, kada kain mo, exercise ka the day after. Pero ayon sa nutritionist, hindi rin daw maganda ang no-holds-barred na paglamon. We tend to double or triple yung ating appetite during the holiday kasi ang daming pagpipilian na pagkain. Implication nito, posible tayo magkaroon ng hypertension and as well as other cardiovascular diseases.
paniniwala naman ng iba, okay lang kumain sa party kung bago nun ay todo diet ang gagawin mo. Approve kaya to sa ating eksperto. Once na ginutom natin ating sarili, ang tendency is to crave more. So, ibig sabihin, pag bumaba ang iyong, halimbawa ang iyong timbang, maaaring ang chance ng pagbalik ng iyong timbang ay dumoble pa. So ano naman kaya ang secret para mapanatili ang figure kahit na Pasko? Focus tayo dun nga sa size ng kinukuha natin. Just a little of everything na nakahanda sa pagkainan during the holiday season. Ilan pang tips para di mapasobra ng kain? Uminom ng isang basong tubig bago kumain. Sa ganitong paraan, mabilis kang mabubusog. Gumamit din ng mas maliit na plato para mas konti ang mailalagay. At ang platong yan, gaano man kaliit, siguraduhin kalahati ng ilalagay ay gulay. 1/4 lang ang kanin at 1/4 ang ulam. Mainam ding sabayan na exercise para siguradong di lang sexy, kundi healthy rin ang holiday eating mo. Ako si Micaela Papa, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan sexing prenup video ni beauty queen Maggie Wilson at ang kanyang mapapangasawa. Hot topic ngayon sa internet. Balitang hatid ang isang liga ng katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi. Magpapadala ng kinatawan ng Pilipinas sa paggawa ng Nobel Peace Prize kay Chinese human rights advocate Liu Xiaobo. Mismong ang pinuno ng Administration of the Norwegian Nobel Institute ang nagkumpirma niyan. Matatandaang nabatikos ng husto ang gobyerno dahil sa hinalang gagaya ito sa ibang bansa, hindi magpapadala ng kinatawan. Ay sa Nobel Committee, may pressure daw mula sa China na i-boycott ang awards. Bago nito ay pinaliwanag ng palasyo na conflict sa schedule ang dahilan kung bakit hindi sana dadalo ang Philippine Ambassador to Norway, bansa kung saan isasagawa ang seremonya. Usap-usapan ngayon ang sensual na pre-nuptial video ni dating binibining Pilipinas World Maggie Wilson at ang kanya pong mapapangasawang si Victor Consunji. Alamin natin ang mga reaksyon ng ating mga kapuso sa kontrobersyal na video sa report ng saksing si Aubrey Carampel. Sensual at steamy ang ngayon kontrobersyal na pre-wedding video ni na dating binibining Pilipinas World Maggie Wilson at fiancé niyang si Victor Consunji. Malayong malayo sa mga nakasanayang pa-sweet na pre-wedding video. Ang kakaibang presentation na ito ay kinonceptualize mismo ni Victor at ng sikat na videographer na si Jason Magbanwa. We wanted something different, and yung initial reaction na gusto namin makuha from whoever sees it is we want to make them feel uncomfortable. Naging kontrobersyal na nga ang video at umani ng iba't ibang komento sa mga social networking sites gaya ng Twitter. May ibang nagustuhan ang kakaibang konsepto ng kanilang prenup video, pero may ilan ding napataas ang kilay. Sabi nga ng isa, mas angkop daw itong tawaging post-nup o honeymoon video. Nirirespeto naman daw ni Maggie ang opinyon ng mga nakapanood, pero di naman daw siya naaapektuhan sa mga negatibong komento sa kanilang video. Not everyone is going to like it, but it's our video, it's not theirs, and if they can't take the heat, edi wag nila panoorin. Ang importante kay Maggie, masaya raw sila ng kanyang fiancé sa kinilabasan ng video na napanood na rin daw ng kanilang mga magulang. They actually really like the video, so walang problema. Sa December 18 na ang wedding ni na Victor at Maggie sa isang beach resort sa Albay. Ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Susunod na ang rescue. At yan ang mga pangyayaring tinutukan ninyong nag-iisang liga ng katotohanan. Ako naman, Arnold Clavio. At sa pamamagitan ng YouScoop, Twitter at Facebook, pwede po kayong maging bahagi ng paghahatid namin ng mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, walang bahid politika. Serbisyong totoo po lamang. Ako po si Vicky Morales. Hanggang bukas, sama-sama tayo magiging saksi.